Hello, hello, Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 10 hanggang 16. Bagong linggo, ano po? Bagong pagbasa para sa inyo. Alamin po natin naghihintay for you. But first, mga mahal kong Gemini, kung meron kang one big question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, maraming salamat ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin. Every time po na meron tayong libreng reading, so malaking tulong po yan. Salamat po. Welcome rin po sa ating mga new subscribers. Hello, hello. Naway nag-enjoy po kayo sa ating mga pagbasa. Okay? At the bottom, meron kang the Six of Swords. Okay. Sabi dito, Gemini, ng yung spirit guides, this week will be a great time for you para ilarga or iabante yung isang bagay. No? Panahon na para maging handa ka na gawin na, hakbangan na, tulayan na, aksyonan na, yung isang bagay na parang noon medyo takot ka pa. Pero ngayon sabi mo, time na, kaya ko na to, gagawin na ako, gagawin ko na. At yun yung part na parang feeling mo, payapa panatag, walang pagpuwersa, walang pagpilit, bukal sa loob. Kaya kung ano man to mga gagawin mo this week, I know na kaya mo. And I know na you are having this parang inisyatibo na gawin ito. Mararamdaman mo daw this week yung payapa. So congratulations. Okay? In your core energy, meron kang the Three of Pentacles. Sabi dito, Gemini, parang panahon na for you to really stand out. Para wag ka nang matakot magsalita, wag ka nang matakot mag-open, wag ka nang matakot um, ipakita or i-share yung suggestion mo, yung ideas mo. Wag mo laging isipin na, hinako, baka i-reject lang. Baka pagtawanan ako pag sinabi ko to. No? Marami kang mga kalakasan or marami kang potential na nahaharangan dahil nahihiya ka. O you feel like nobody will listen. You feel like parang ako lang to, baka mamaya hindi pala maganda to, sa isip ko lang. Kaya maraming nauudlot na magandang bagay sa'yo ay dahil sinasarili mo. So ngayong linggong ito, makipagtulungan ka ha sa mga tao sa paligid mo kung ano man yung concern mo. Be open to other people's help, assistance, payo, tulong para lalong gumaan, bumilis, dumali kung ano man tong pag-abanting gagawin mo. Narinig ko yung word na makisama ka. Okay, Gemini, makisama ka. Because you really need that today. Okay? Three of Pentacles. Meron kang the Hierophant. Ayun. Si Hierophant is all about higher knowledge or higher wisdom. Sabi dito, magagamit mo yung galing mo Magagamit mo yung husay mo Whether magtuturo ka, baka ikaw yung master trainer pagdating sa isang grupo, or naatasan ka para i-train yung mga interns na yan, or vice versa, maaaring mag-undergo ka ng training ng isang taong maalam sa balak mong gawin. So, the more knowledge you can get and you can share, makatulong po yan sa pag-unlad ng gagawin mo ngayon. So, be open with more knowledge, with more ability, with more kaalaman para makatulong sa binubuo mo. At the bottom, Six of Wands, dire-diretso ang panalo. No? Matagumpay na matatapos yung bagay na yan. So, hindi mo kailangan na, alam mo yung isipin na ako na lang mag-isa or kaya na nila yan. No. Tulungan kayo, grupo kayo. Nakita ko dito na you cannot do this on your own. The people around you ay padala sa iyo ni God para makaangat ka at manalo ka. So, always think that the people around me are my allies, are my friends, are my co-workers, so talagang tutulong sa akin para makaabante ako. Okay? So,
Gemini, tanungin kita ngayon, ano ba yung pag-angat na gusto mong makuha ngayon? Kasi kitang-kita ko dito na gusto mo nang mag-level up, gusto mo nang umabante, gusto mo nang manalo. Ano yung pag-angat na ito? Comment mo nga sa baba, pag-usapan natin nang sa ganun ma-manifest natin sabay-sabay at makuha mo this time. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Tower card. Sabi dito, wag mo nang pigilan pa yung nabubuwag. Pag alam mong dapat nang bitawan, dapat nang layuan, dapat nang i-release, at mag-move on, move on. Okay? Napaka-simple niyan, napaka-diretso. Meron sa buhay mo ngayon yung parang ramdam mo na unti-unting umaalpas or unti-unti nagbabago. So, hayaan mo siyang magbago. Hayaan mo siyang umalpas. Hayaan mo siyang malusaw. Because kung talagang para sa iyo yan, magi-stay yan. Or kakapit yan. Pero hindi mo kailangan maging desperado para kapitan siya ng sobrang tagal, di ba? Let it go. Sabi nga ni Queen Elsa, para gumaan ang pakiramdam mo at talagang makatulay ka sa mga para sa'yo talaga. Okay? Napakalinaw yan for you. Do not control kung ano yung mga bagay na dapat magbago. Example, kung magbabago na yung trabahong yan, sabi daw, panggabi na lahat, so parang wala kang magagawa, panggabi ka. So, mag-move forward ka with that fact, di ba? So, ganun ang gawin mo ngayon. Kung ano yung katotohanan, tanggapin. Kung ano yung magbabago, baguhin. Okay? Tower, the Two of Swords. Yes, kailangan mo talagang harapin yung pagbabago. Hindi pwede na pilit mong yayakapin kahit kabitaw-bitaw na. Alam mo yung parang may crack na sa drum, sa plastic na drum. Tinatapalan mo lang siya ng scotch tape kahit na lumalabas pa rin yung tubig pero pinipilit mo lagyan ng scotch tape. Parang ganun eh. So let it fall, let it crumble because sabi dito, makikita mo yung totoong para sa'yo kapag hinayaan mong buwagin ni God yung kabuwag-buwag. Okay? At the bottom, the world card, paglaya. Paglaya at katapusan ng isang bagay na dapat nang matapos. Kitang-kita ko talaga sa'yo dito yung kapayapaan ng puso. Akala mo lang talaga hindi mo kayang i-release. Akala mo hindi mo kayang bitawan. Pero nung nagawa mo, na parang sige na nga, bitawan na yan, bigla ka nakaramdam na, ay, payapa, ay okay. And then mas lilinaw ang isip mo to really open yourself to the right people na makakatulong sa'yo to build your new future. 'Di ba? So, just be decisive. Tignang mabuti, buksan ang mata para sa kabitaw-bitaw. Para mabuksan mo ang sarili mo sa karapat-dapat na tahimik na landas for you. Okay? Maganda yan. So mga Gemini, ano pong ginagawa nyo today while watching this video? Ikaw ba'y nagpapahinga after work? Or nasa duty ka ngayon? Or nasa biyahe ka? Or baka nagluluto ka today, ano pong ulam? Comment down below. In the area of what you need, meron kang the Seven of Pentacles. Alam mo, narinig ko dito, kailangan mong i-evaluate kung ano yung mga bagay na hinihintay mo na hindi nakahintay-hintay. Meron kang ganyan, no? Parang you've been waiting patiently. And at some point, parang unti-unting nalulusaw yung pag-asa mo sa isang bagay. Parang ano ba yun? Kakahintay ko, kakaasa ko, parang wala naman. Am I waiting for something or am I wasting my time? Ito, nasa crossroads ka ng waiting and wasting. 'Di ba? Sa panahon to, para buksan ang mata, lumarga, mag-move on, tukol sa mga hinihintay na nagpapabagal sa'yo na dapat mo nang isara, dapat mo nang i-close. Kasi panahon na for you, Gemini, na mag-focus sa ibang bagay. Parang ganon. No? Seven of Pentacles, the Page of Wands. Yes, meron talagang bagong darating na magpapa-excite sa'yo. Narinig ko dito na parang ayaw mong i-entertain tong bagong ito dahil nga naghihintay ka pa doon sa kahintay-hintay na parang wala ka nang naririnig, wala nang kaliwanagan, puro ang labo-labo na. At the bottom, Magician. Sabi dito, believe in yourself. Kasi minsan parang takot kang magsimula ulit. Takot kang mag-start over or to start from scratch, ika nga.
Pero walang masama kung mag-start over ka dahil kayang-kaya mo. You have the power, you have the ability, you have the skills para gawin ulit, no? Yung mga bagay sa simula. Kasi nga marami ka ng dinanas, marami ka ng pinagdaanan, so kaya mo 'yan. Bigyan kita ng example dito ah. Halimbawa, naghihintay ka ng tawag sa Canada. Tagal-tagal. Mga 3 months ka nang walang ginagawa kaya sabi mo, hihintayin ko tong tawag sa Canada. Pero may kumakatok na trabaho, nursing job halimbawa sa Makati. Malayo sa bahay mo, pero okay naman sa Pilipinas, kasama mo pa rin pamilya mo. Maganda sana eh. Pero asang-asa ka dito sa trabaho sa Canada, pero wala ka pa rin naririnig, parang crickets pa rin, kuliglig pa rin ang nangyayari. So, sabi dito, habang naghihintay ka, kung talagang gusto mo yan, aksyonan mo tong bagong bagay na naghihintay for you because kaya mo naman eh. So, do not waste your time, energy sa paghihintay. Merong bago, yakapin, ma-excite at subukan mo lang. Okay? Yan ang dapat mong isipin ngayon. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 8 of Wands. Sabi dito, you really need to focus. Focus on the product. Kung ano yung end goal, kung ano yung dapat kong puntahan or milestone, kailangan kong isipin yung mabuti para dumali yung mga conversation, dumali yung mga pag-uusap or collaboration na ito. Example, gusto mo nang makuha yung loan na matagal mo nang pinipilahan para mapagawa na yung bahay. Halimbawa lang. So, makipag-cooperate ka na parang, huy, paano ko ba makukuha yung loan na yan? Ano ba yung dapat kong daanan? Kakausapin ko halimbawa yung kaibigan ko na dati nang nakapag-loan, baka matulungan niya ako, parang ganon. This authoritative figure ang tutulong sa'yo para ma-accomplish yan ng mas mabilis. Okay? Kaya talagang meron ka ng kapayapaan sa puso kasi may bibilis dito na ugnayan, na transaction or negotiation, no? Parang ibibigay naman sa iyo eh. Kaya kailangan mo maghanap ng backer or taong tutulong sa iyo, taong maalam doon para mas bumilis yung mga nilalakad mo. 8 of Wands is really acceleration, pagbilis, pag-andar, paggulong ng isang bagay. Makakarinig ka rin daw ng good news, kaya naman you really need to be alert, be cooperative, maging approachable ka daw. Ibig sabihin, yung phone mo dapat laging full battery, may wifi, may data, para kapag tinawagan ka or nag-email sa'yo or nag-chat sa'yo, ay madali mong ma-actionan yung development. Okay? Importante yan. The 8 of Wands, meron kang, tingnan mo dito, you have 6, 7, 8, and 9. Nako, ibig sabihin, malapit na malapit ka na sa ending ng kinakaharap mo. Okay? 8 of Wands, the Knight of Wands. Sabi ko nga kanina, may good news. May darating sa iyong magandang balita tungkol sa mga inaasikaso, kaya kailangan talaga alert ka. Na parang, ay, dumating na, gora na. Wala nang patumpik-tumpik pa, wala nang pagdadalawang isip pa, lalarga na ako papunta doon. At the bottom, the Queen of Pentacles. This is something stable. This is something that will lead you to a very stable, sure, at saka matibay na source of money mo. No? Sabi ko nga kanina, kung baka loan yan or retirement money or pension or commission mo, na talagang gusto mo nang lakarin at bumilis yung development para makaangat na sa buhay at mabuo na yung mga gusto mong buuin, 'di ba? Kasi ayaw mo na ng hindi sigurado, ayaw mo na ng paiba-iba or unstable financial aspect, 'di ba? Pero sabi dito, hindi ka dapat sumuko. Kailangan ma-excite ka, maging tawag dito, kagila-gilalas ka sa mga movement mo ngayon. Some of you para talagang babiyahe, meron kang movement eh. May biyahe ako nakita dito, kaya good luck. Ito ay path mo para sa mas malaking kaching-kaching.
Congratulations. Claim mo na to, para sa'yo to. In your near future, meron kang the star card. Naku naman, pagbuti ng buhay. Isang malaking indikasyon ng star card ay yung from gulo, from tower moment, from kaguluhan sa buhay mo, biglang aayos, biglang aangat, biglang tahimik. Yung parang, ay, nakalagpas na ako, ay, okay na ako. I feel like I survived something in my life, whether financial aspect yan, or nakasurvive ka sa isang mahirap na relasyon, or sa isang toxic na trabaho, ramdam mo yung pagbuti ng buhay. Kaya continue watering kung ano man yung gumagana para sa'yo. Tahimik na buhay, maunlad na buhay, papalapit ka ng papalapit sa goal mo. Okay? Congratulations. Clarify natin. Star card, meron kang the Knight of Swords. Yes, dalawang cards na nagsabi sa atin ng pagbilis. At ito yung mag-uugat sa pagbitaw mo sa isang bagay na nagpapabagal sa'yo. Very, very, malakas yung tawag sa akin dito na once mabitawan yung kabitaw-bitaw, lalarga ka. At doon bibilis lahat ng bagay. Alam mo yung parang tirador. Diba sa tirador, hihilahin mo yung may bato ka, hihilahin mo yung goma. Hanggat hindi mo pa siya binibitawan, walang nangyayari, diba? Pero once bitawan mo, bumilis. Parang ganun eh. So there will be an acceleration for you towards your goal. Ito yung panahon na talagang malinaw na malinaw, walang alinlangan, kitang-kita mo yung direction. Okay? At the bottom, the Hermit card. Yes, lost and found. Ibig sabihin, kung matagal ka naghanap, matagal ka nag-isolate, matagal ka nagtanong-tanong para sa mga bagay na gusto mo, kitang-kita ko dito na maliwanag na. Maliwanag na yung purpose mo, maliwanag na yung direction mo, at alam na alam mo na yung pinakamabisang paraan para maabot yung goal mo this time. Congratulations. Enlightening, and very, very successful ka sa pag-abot nito. Example, itong mga nakaraang taon hindi mo alam kung paano ka makakabili ng bahay na iyong-iyo. Pero ngayon biglang boom, na-realize mo, ay, ganito pala, iipon, ito yung lalapitan ko, nakahanap na ako ng bahay na swak sa aking loan o swak sa aking trabaho. Kumbaga, everything now is starting to fit your plan. Gumagana, umaandar, may solidong hakbang. No? So, congratulations. In your challenge, meron kang judgment card. Nagbubulag-bulagan ka daw sa isang bagay. Ito yon. Kaya talagang sinasabihan ka ngayon na see the truth, open your eyes to the changes, and you need to decide. Sabi dito, meron kang mga bagay na ini-ignore mo. Especially yung mga katotohanan sa buhay mo. May mga truth eh. Pero sabi mo, ayokong tignan, ayokong pansinin, ayokong i-entertain. Kahit na bumubulaga na sa mukha mo yung totoo, ayaw mo pa ring aksyonan. So, sabi dito para makalagpas ka this week, face the truth. Kung ano man yung mga katotohanan na yan, halimbawa, katotohanan sa paghawak ng asawa mo sa pera, kailangan harapin, kailangan pag-usapan, o kaya katotohanan tungkol sa mga hinihintay na pilit mo pa ring hinihintay kahit na wala ka nang aasahan pa. Panahon na for you to wake up, Gemini, to the truth. Kung ano man yung truth na yan, magising ka na. Judgment, the Justice card. Sabi dito ng yung spirit guides, unbalanced. Meron kang mga impormasyon na hindi pa naiintindihan ng buo. Kumbaga parang meron nakatago sa'yo na katotohanan. Kailangan mong alamin yan. Example, your friends are talking ill about you behind your back. Parang kailangan mo nang malaman yung truth para makagawa ka ng aksyon. O kaya kailangan mo makita yung unfair treatment sa relasyon. Halimbawa, yung partner mo, palaging ikaw na lang gastos ang gastos. Siya, wala siyang inaambag sa mga pang-araw-araw ninyo. So parang yung unfair treatment, kailangan mong i-recognize yan na parang, uy, hindi na patas, hindi na tama. I need to walk away from something na alam kong minamaliit ako or ginugulangan ako or iniisahan ako. Fight for your right. Pero kung talagang feeling mo there's nothing you can do, move forward because you deserve to get the fairness
na dapat mong makuha ngayon. Okay? Four of Pentacles. Masyado ka nakatali dyan. Masyado mong niyayakap. Kahit alam mo naman, meron kang hint eh. Meron kang nararamdaman na parang, uy, parang hindi ata patas. Parang unfair naman ata sa akin. Alam mo yan, ramdam mo yan. So palayain, pakawalan ng sarili para makapunta ka doon sa fairness na deserve mong makuha. Okay? In your fortune, meron kang the Nine of Pentacles. Naku, this week, sabi dito, i-appreciate mo yung mga bagay na meron ka. Yung mga bagay na noon hiniling mo lang pero ngayon meron ka naman, di ba? So malaking katibayan yan that God is answering your prayers. God is answering what you want. So this is the week of appreciation, gratitude, at pasalamat sa mga bagay na natamasa mo. Siyempre, hindi naman mag-e-end yan dyan, di ba? Marami ka pa ring pangarap, marami ka pa ring gustong makuha. Pero magandang punto ito na mag-relax and appreciate yourself. Sabi dito, unahin mo ang sarili mo bukod sa ibang tao. Ramdam ko dito na parang masyado ka nag-give in or selfless or mapagbigay. Tinatanong ka, paano ka naman? Paano naman yung sa'yo? No? So, kailangan unahin mo rin yung mga pangarap mo for yourself. Nine of Pentacles, the Emperor card. Si Emperor dito parang sabi niya, you have the power to build your empire. You have the power to be independent and reach your dreams on your own. Hindi mo kailangan dumepende sa mga taong alam nila na sila yung inaasahan mo. Kaya rise up, prove to them that you can make it, you can do it, and you can build the life that you want for yourself. Okay? At the bottom, strength card. Matatag ka, matibay ka. Gamitin mo yung lakas mo na yan at power mo na yan to reach your goal for yourself. Makapagtayo ng tindahan, kaya mo yan. Makapunta abroad ng solo, kaya mo yan. Makapag-apply sa Maynila kahit malayo, kaya mo yan. Be brave, be strong. Everything is possible para sa'yo. Okay? In your divine messages, meron kang the 7 of Wands. Meron kang 7 and 7 here. Maswerte ka ngayong linggong ito. Gamitin mo ng tama yung swerte energy mo. Okay? Si 7 of Wands sinasabi dito na ipaglaban yung mga desisyon na gagawin mo this week. Hindi pwedeng paiba-iba. Hindi pwedeng mabilis ka magbago ng isip. Once na gagawin mo na, nakapag-decide ka na, kapitan mo. And prove to them na tama ka. Okay? Narinig ko rin dito na barikadahan mo na sarili mo laban sa mga maling tao na alam mong dapat nang lumayo sa'yo dahil sila yung cause of destruction and change, di ba? So, you really need to know kung sino yung mga tamang tao sa paligid at kung sino yung dapat magstay sa circle mo. Okay? 7 of Wands, the 5 of Swords. Yes, barikadahan ng sarili sa source of stress, source of worried mo o worriness mo, or source of anxiety mo. Yung mga maling kaibigan, mga palaaway na pinsan or tito-tita, karapatan mong maglagay ng boundaries para tahimik mong maasikaso yung mga importante sa'yo. 8 of Pentacles. Kung workplace man yan, ay nako, wag mo nang indahin pa yung mga palaaway or toxic workmates. Just focus on yourself at huwag ka na mag-entertain ng kanigahan. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have thrown a position of authority. Sabi ko nga kanina, parang meron tao talagang makatulong sa'yo para iangat ka or tulungan ka. So, give this time para magpa-assist sa taong ito na alam mong makatulong sa'yo. Pero yung mga pasaway, yung mga toxic, i-let go mo yung mga yan. You have mountain, major challenge to overcome. Meron ka talaga mga dapat na transition na gawin, mga desisyon na dapat harapin. So, kayang-kaya mo yan. Okay? You also have harp, great happiness. Asahan daw po this week yung great happiness, especially yung unti-unti mong pag-angat from chaos o gulo or pagod to kagandahan ng pagka-araw-araw mo. Okay? Another message box, you will be receiving a gift. Congratulations po. Makatanggap daw po kayo ng magandang regalo this week. Okay?
Ang outcome ni Gemini for August 10 to 16, the Three of Cups. Wow. Palakpakan muna. Meron kang 3-3 here. Yan po yung angel number of your ancestral protection. Ibig sabihin yung mga namayapa nyo pong kamag-anak ay talaga namang ginagabayan ka pa rin. Kaya magtirik ng kandila o magdasal para magpasalamat sa kanila. Okay? So, a big celebration. Parang nakalaya ka nakasurvive ka And your family and friends are there supporting you, guiding you, and very celebratory para sa'yo dahil naka-move forward ka na. Congratulations! Ang mga pangyayari ngayon ay nagde-deserve ng celebration mula sa'yo. So, be happy, be glad. Everything now is gonna be good for you. Okay? May reason to celebrate. Maaring birthday, pagpasa sa exam, paglagpas sa training, nakuha na yung visa or yung loan. Kaya very celebratory kayo. Congrats po. Three of Wands, the World card. Yes, success. Meron talaga sa inyo na kompleto, na buo, nabayaran na, tapos na, na-achieve na. Kaya parang sobrang saya dahil next level na ang destination mo. Congrats. Six of Swords. Yes, talagang aabante, lalarga. Walang question, walang duda. Ito na yung moment of transition para sa'yo. Hindi ka na stuck, hindi ka na maghihintay sa wala, may lalarga na. Congrats po. Okay? So Gemini, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Think of your one question. Mabilis lang to. Inhale and exhale. The answer to your question, meron kang King of Wands, the Eight of Pentacles, and the Lover's card. Okay? At the bottom, you have the Queen of Pentacles. Nag-iisip ka about your finances. Ano? Meron kang isang bagay na gusto mong, well, kung hindi finances yung tanong mo, parang ramdam ko dito na nakakonekta siya sa kaperahan or sa resources mo at ng pamilya. You want to be stable. Gusto mong makasiguro na matibay to, solid to, totoo to. Gusto mong meron ka mapanghawakan, no? Kung relasyon man yan, you want something na may assurance, may title, meron kang tali, kumbaga na parang hindi to agad-agad malulusaw o mawawala. Sabi dito, you really need to be strong enough to work on it. Okay? Kung talagang malapit sa puso mo yan, nandyan yung puso mo, nandyan yung amor mo, pinipili mo talaga yan, pinapanindigan mo, trabahuhin mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa or huwag lalaylay yung performance. Malapit mo nang matupad actually yung gusto mo Kaya nga, kailangan lamang ng dedication, motivation, and really passion para ipaglaban siya hanggang sa makuha mo. Magagawa. If you're waiting for a yes or no, yes, 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 and yes. Workable to. Kaya do your best because it will lead you to really tremendous success. Okay? Congrats po. So, mga Gemini, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung August 10 to 16. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you po mga mahal kong Gemini for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.